So, Gospel Reflection ngayong December 1, first Sunday of Advent. So, dito ay pinapakita ni Lord yung mga mangyayari about His second coming. Kaya ang tema ngayong first Sunday of Advent at bagong New Year, bagong calendar year o bagong liturgical year ng Catholic Church. Sinasabi na ni Father Joel Gatus na lagi tayong nagmamadali. Lagi tayong busy. Yeah. Diba yung busy daw isang acronym. Be under Satan's yoke. Sa bagay. No? Kasi, pag bata tayo, yung sinasabi na ni Father Joel, yeah? Pag bata tayo, gusto nating tumanda. And then, pag tumanda na tayo, inisip natin sana bata tayo. Nung estudyante tayo, gusto nyo makagraduate na para makapagtrabaho na kayo. Ngayon may trabaho na kayo, magandang trabaho, malaki sweldo, sana nag-aaral na lang kayo. Yung sinasabi ng iba, no, mas masarap daw mag-aaral kaysa magtrabaho. Well, totoo. Well, ano yun, kasi, di ba, yung future is masyadong, yung sinasabi, pinaka-main message na huwag kayong maging aligaga sa mga ginagawa nyo sa buhay kasi baka dumating yung panahon na haharap na kayo dun sa pinaka-judge. Haharap na kayo dun sa pinagkakautangan nyo ng buhay nyo o ng kaluluwa nyo. Di ba? Yung mga ganong senaryo, no, na, yung ganyan. Kaya sinasabi nung iba, di ba, mag-iipon ako ng kayamanan sa langit. Nakalagay din sa Biblia yan. Sinabi din ni Lord niya, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, hindi sa lupa. Kasi hindi nyo naman madadala yan pag kayo inilibing o krinimate. Pag krinimate kayo, hindi nyo naman madadala yung mga kayamanan nyo na yan. No? Hindi naman kayo laging maalala ba kayo ng mga tao? Hindi. Iilan lang ang makakaalala sa naging buhay nyo pag namatay kayo. Kasi lagi nyo iniisip yung ganyan, pero hindi nyo alam nagiging blessing yan. Hindi nyo alam nagiging blessing yan. At yun yung sinasabi ko nga, di ba? Yung laging aligaga sa buhay, yung pa yung laging nagdarasal. Kung sino pa yung hindi yung sino pa yung nagsisilbi sa simbahan, sila pa yung gumagawa ng taliwas sa turo ng simbahan kapag ka nasa labas sila ng simbahan. So yung mga ganong senaryo, no, bakit napakaraming ganon? Di ba? Sinabi magdasal, pero yung mga nagdarasal, yun yung laging aligaga sa buhay. Di ba? Di ba yung sinasabi na gusto magbakasyon para ma-relax, hindi nyo alam, pagbalik nyo, ganun pa rin naman ang babalikan nyo. Wala naman na bago. At mas may problema pa yan pagka wala kayo. Di ba? The best thing to do is just to rest mentally and pray. Kaya lagi ko sinasabi, madasaling ka, nagsisimba ka sa baklaran. I mean, sa Our Lady of Perpetual Help pa, sa ina ng walang hanggang saklolo. Nagsisimba ka sa baklaran, nagsisimba ka sa mga ganito. O nasan yung manifestation ng pagsisimba nyo? Bakit aligaga kayo? Oh. Kasi minsan yung blessing nyo is nami-measure lang sa pera eh. Nami-measure lang sa mga bagay na nahahawakan at nakikita ng mata. Pero pag hindi nahahawakan o wala kayong matatanggap, hindi blessing yun. Hindi kayo answered prayer. Yeah? I mean, sinasabi nga rin ni Father Joel na yung pagkakasakit is just God's way to tell you to stop. Stop things na pwede makasama sa inyo and stop. God is telling you slow down. God, kinakatok lang kayo ni Lord para, slow down. Diba? At kung marami kayong kagalit, maybe the Lord is telling you to be humble. Kaso yung iba, hindi iniisip yun. I mean, be humble na makisama sa mga tao.
na hindi kayo yung nasusunod. Matuto kayong sumabay sa ugali ng mga taong gusto nyong pakisamahan. Hindi yung ibang tao ang lagi mag-a-adjust, dapat kayo rin. So, yun yung nakikita nating gospel reflection ngayong araw. First Sunday of Advent. No? 4-week preparation for the Nativity. At syempre, commemorating the Nativity and preparing for the second coming. So, yun yung pinaka-tema ngayon. So, yun lang po.